Hello everyone! Ngayon pag-usapan naman natin kung paano bang hanapin ang first term at ang common ratio ni geometric sequence kung ang given lamang ay two non-consecutive terms. Halimbawa, find the value of the first term and the common ratio of a geometric sequence if the third term is 7 and the fifth term is 112. So again, ang formula po na ginagamit natin kay geometric sequence is a sub n is equal to a sub 1 multiplied by r raised to n minus 1. Wherein yung a sub n natin is the last term or yung pinakamalaking term na given sa ating situation. Then a sub 1 is the first term. R is the common ratio raised to n minus 1. Yung value ng ating n mamaya sa computation should be equal with the value of n dito sa atin sa labas. Okay? Then, minus 1, saan nga ba nanggaling si minus 1? Yung minus 1 po natin ay nanggaling dito sa subscript ni a sub 1. Kung ano yung subscript ng term or ano yung term na ginamit nyo dito sa unahan ni r, yun dapat ang inyong exponent. Again, let's say ang ginamit ko dito ay a sub 2. Kung to ang subscript niya, dapat to din ang kanyang exponent dito sa kabilang side. Ang ating mga given po ay a sub 3 is equal to 7 at a sub 5 which is equal to 112. Pinapahanap sa atin si a sub 1 at ang ating common ratio. Again, kapag yung dalawa na yun ang nawawala, una po lagi nating hahanapin ang value ng ating r bago pa si a sub 1. Okay? Ngayon sa paghahanap ng value ni r, gagamitin syempre natin ang ating mahiwagang formula. Again, we have a sub n is equal to a sub 1 multiplied by r raised to n minus 1. Si a sub n, papaltan ko lamang yan ng a sub 5. Bakit ko pinalitan ng a sub 5 sa a sub n? Kasi kung sino yung mas malaking term sa kanilang dalawa, pag sinabi nating mas malaking term, mas malaking value ng n dito sa tabi ni a. Ano? So kung sino yung mas malaking term, siya yung ilalagay ko sa labas. Okay? Ang mas malaking term kay a sub 3 and a sub 5 is a sub 5. Kaya siya ang sinubstitute ko kay a sub n. Then kung mapapansin ninyo, yung aking a sub 1 naging a sub 3. Bakit a sub 3? Kasi walang value ang aking a sub 1. Since ang given ko lang ay a sub 3 and a sub 5, no choice ako kundi gamitin yung dalawang yan. So si a sub 1, pinaltan ko lamang ng a sub 3. Multiplied by r, dahil si r ang hinahanap natin, raised to n minus 1. Wherein yung n naging 5. Bakit naging 5? Again, kung ano yung value ng n nyo sa labas, siya rin dapat yung value ng n dito sa exponent. Minus 3, bakit minus 3? Kasi po ang subscript ng aking term sa unahan ng r is 3. Kung ano yung number dito, siya dapat yung ipapalit nyo dito. Okay po? Then, isimplify lang natin itong 5 minus 3. Then, isubstitute ang values ni a sub 5 and a sub 3. We have 112. Ang a sub 5 po natin is 112. Ang a sub 3 natin ay 7. Then, ang r raised to 5 minus 3 is equal to r raised to 2. Ang goal natin is mahanap ang value ng ating r. So, kinakailangan nating matanggal si 7. Divide both side by 7 para makancel siya. So, we have 112 over 7 which is equal to r squared. Again, isimplify lang natin si 112 divided by 7, we have 16. Ngayon, ang hinahanap ko po ay value ni r, hindi value ni r squared. Therefore, kinakailangan kong matanggal muna yung exponent ni r para magkaroon tayo ng value ni r. Ngayon, paano natin tatanggalin yung exponent na 2? Of course, by extracting the root. Dahil 2 ang aking exponent, dapat 2 din ang index. Yung square root, alam naman natin na 2 ang index niyan, imaginary 2. Since parehas ang index at ang exponent, pwede na natin siyang makancel at ang matitira na lamang ay si r. Ngayon, kung ako ay nag-square root dito kay r squared, syempre, yun din dapat ang gagawin ko kay 16. Both side yan. Dapat parehas ang ginagamit natin. So, again, parehas ang index, parehas ang exponent. Kakancel na natin, ang natira na lamang ay si r. At ang square root ng ating 16 is either positive or negative 4. Pero ang applicable lamang dito sa ating situation is positive 4. Ngayon, ang value ng ating r or ang ating common ratio is equal to
4. Since may value na ang ating R, pwede na nating mahanap ang value ni A sub 1. So, sa paghahanap ng value ni A sub 1, pwedeng ang gamitin natin is A sub 3 or A sub 5. Itatry natin parehas kung parehas ba yung value ni A sub 1 na makikita. Okay? So, again, yung mahiwagang formula ang ating gamitin. So, ang ginamit ko muna ay si A sub 3. Si A sub n, pinaltan ko ng A sub 3. Again, kahit alin po yan pwede nyo gamitin sa paghahanap ng value ni A sub 1. So, A sub n becomes A sub 3. Yung A sub 1, as is, copy lamang kasi hinahanap natin ang kanyang value multiplied by r raised to n becomes 3. Bakit naging 3? Kasi 3 ang aking subscript dito. 3 minus 1. Bakit hindi ko binago si minus 1? Kasi nga, A sub 1 naman ang ginamit ko dito sa unahan. Okay? So, substitute lang natin ang mga values. Ang A sub 3 is equal to 7. Then, A sub 1, wala, hinahanapan natin. Ang ating R is equal to 4. Nahanap na natin kanina. So, 4 raised to 2. 3 minus 1 is equal to 2. Ano po? So, etong 4 raised to 2, isimplify lang natin. That becomes 4 squared. Ang ibig sabihin ay 4 times 4 which is equal to 16. Okay? So again, sinimplify ko lang po si 4 squared. We have 4 times 4 is equal to 16. Again, ang hinahanap ko ay value ni A sub 1. Kung kaya kinakailangan nating matanggal si 16 dito. Divide both side by 16 para ma-cancel. Therefore, ang ating A sub 1 is equal to 7 over 16. Since hindi na siya kayang i-lowest term, ilalagay na lang natin siya as 7 over 16. So, that will be the value of A sub 1. Ngayon, what if ang ginamit ko is A sub 5? Parehas lang kaya yung value na makukuha ko? Tingnan natin. So, let's say, ang ginamit ko ay A sub 5, which is equal to A sub 1 multiplied by R raised to 5 minus 1. Ang A sub 5 natin is 112. Then, copy ang A sub 1 since hinahanap natin ang value ni A sub 1 multiplied by r raised to 4. Again, substitute lang natin ang value ni r raised to 4. So we have 112 is equal to a sub 1. Ang r natin ay 4 raised to 4. 4 raised to 4 is equal to 256. Okay? Then, ang hinahanap natin ay value ni a sub 1. Divide both side by 256 para ma-cancel. Therefore, A sub 1 is equal to 112 over 256, which is both divisible by 16. Pag nilowest term natin, ang sagot pa rin ay 7 over 16. Ibig sabihin lamang po, aling value man ang gamitin ko, A sub 3 man or A sub 5, still parehas yung sagot na makukuha natin. Okay? So that's how you find the value of the first term and the common ratio of the geometric sequence if ang given natin ay two non-consecutive terms. Let's have number 2 example. Tingnan natin yung number 2. Find the value of the first term in the common ratio of a geometric sequence if the second term, A sub 2 naman ang given, is negative 162 and the sixth term is negative 2. So again, ito ang formula na gagamitin natin sa paghahanap ng value ni R at ni A sub 1. Ang given po is A sub 2 is 162 and A sub 6 which is negative 2. Parehas ng ating hinahanap, the value of A sub 1 and R. Again, sa paghahanap, laging inuuna natin ang value ni R. Hanapin natin ang value ng ating R using the formula. So, gagamitin ko ang ating dalawang given, A sub 6 and A sub 2. Again, sino ang mas malaking term, A sub 6 or A sub 2? We have A sub 6. Ano po? Kaya si A sub 6 ang ipapalit ko dito. I have here A sub 6. Wala akong value ni A sub 1, kaya pinaltan ko muna ng A sub 2. Multiplied by R raised to, ang n ko ay 6, dito po yan ang galing, minus 2. Saan ang galing si minus 2? Dito kay A sub 2. Okay? So, substitute the values. We have negative 2 as the value of A sub 6. Ito yan. Then, A sub 2 is equal to negative 162. Ito po yan.
then r raised to 6 minus 2 will be r raised to 4. Again, i-divide natin both sides sa kung anong number ang kasama ni r raised to 4. Divide both sides by negative 162 para ma-cancel. So, ang natira, negative divide negative becomes positive. Okay po? Therefore, meron tayong r raised to 4 is equal to positive 1 over 81. Divide both by 2, we have 1 over 81. So, wala pa tayong value ng r since ito ay may exponent pang 4. Again, paano nga hahanapin ang value ni r? Dapat matanggal ang exponent na 4 by extracting the fourth root. Since 4 ang kanyang exponent, fourth root dapat ang ating hahanapin. So, extract both side. So, again, kung ano po ang exponent, siya dapat ang index para pwedeng ma-cancel. At kung ano ang ginawa mo sa side na to, siya rin ang gagawin mo sa kabilang side. Okay? So, parehas na ang index at ang exponent cancel. Ang natira na lamang ay si r. Then, ang fourth root ng 1 is equal to 1. Kahit ilang beses mo pang i-multiply si 1 sa kanyang sarili, ang lalabas pa rin ay 1. Then, ang fourth root ng 81, anong number ba ang kapag pinag-multiply natin sa kanyang sarili ng 4 na beses, ang sagot ay 81. We have, of course, 3. Ano? Dahil 3 times 3 is 9. 9 times 3, 27. And 27 times 3, 81. Kaya ang value ng ating r is 1/3. Since may value na ang ating r, pwede na nating mahanap ang ating a sub 1. Okay, sa paghahanap naman ng a sub 1, syempre kagaya ng sinabi ko kanina, pwedeng alinman ang gamitin ninyo sa dalawa. A sub 2 man or a sub 6. So, itry muna natin yung a sub 2. Si a sub 2 ang aking ginamit. So, again, yung a sub n, pinalitan ko lamang ng a sub 2. A sub 1, copy lang kasi hinahanap natin ang value niyan. R raised to, ang n becomes 2. Bakit naging 2? Dahil dito. Okay? Minus 1. Bakit naging minus 1? Dahil po dito. So, i-simplify lang natin. We have, ang a sub 2 natin is 162. Then, ang a sub 1 of course ay nawawala. Ang r natin, sinimplify ko lang, 2 minus 1 is 1. Wherein kapag 1, nagiging imaginary na lang siya. Ano po? So, i-substitute natin ang value ni r, yes, which is equal to a sub 1 multiplied by 1/3. Kung mapapansin ninyo, yung 1 na exponent doon, hindi ko na nilagay. Okay? Yung 1 na yan, hindi ko na nilagay kasi imaginary 1 na yan, automatic. So, since ang kasamang number ni a sub 1 is 1/3, kinakailangan nating matanggal si 1/3 by dividing both side by 1/3. Okay? Para ma-cancel. Ngayon, sa a sub 1, mapapansin ninyo, whole number ang ating numerator while the denominator is fraction. Again, paano natin i-compute or i-divide ang whole number by fraction? So, anong gagawin po? Ang gagawin lamang natin ay kopyahin ang numerator ng whole number, 162 negative, times ang reciprocal ng inyong 1/3. Ano pag sinabi nating reciprocal? Kabaligtaran ng 1/3. Pag pinagbaliktad natin sila, that becomes 3/1. Okay? So, kinuha lang natin ang reciprocal ng ating 1/3. Ngayon, meron tayong 162 multiplied by 3/1. Si 162, i-multiply ko lamang kay 3. 162 multiplied by 3 is equal to negative 486. And negative 486, kasi si 1 wala naman siyang katapat, ano po, kung lalagyan natin to ng denominator, ang 162 magiging 1 din yun. And 1 times 1 is still equal to 1. Okay? And negative 486 divided by 1 is equal to negative 486. So, ibig sabihin, ang value po ng ating first term ay negative 486 followed by negative 162 dahil yun ang ating a sub 2. Okay? Ngayon, what if ang ginamit ko naman is a sub 6 sa paghanap ng value ni a sub 1? So, parehas lang din po ang process katulad ng ginawa natin kanina. So, kung ang gagamitin ninyo ay si a sub 6,
papalitan nyo lamang ang ating a sub n ng a sub 6. Then, yung ating exponent na n becomes 6 minus 1. Okay? Then, after that, eto po. Then, after that, substitute natin ang values. We have a sub 6 is negative 2. Then, a sub 1 multiplied by r raised to 5. Dahil ang 6 minus 1 is equal to 5. Okay? Then, substitute the value of r. Meron tayo ngayong negative 2 is equal to a sub 1 times 1/3 raised to 5. Si 5 po ang ating exponent. Ang ibig sabihin niyan, 5 times natin, i-simplify muna natin. 5 times natin i-multiply si 1 sa kanyang sarili at si 3 naman sa kanyang sarili din. Okay po? Kapag sinimplify yan, 1 times 1 times 1 times 1 times 1, you multiply 1 by itself 5 times, ang sagot pa rin ay 1. Then 3 times 3, 9 times 3, 27 times 3, 81 times 3 is 243. Kung kaya, kapag sinimplify natin yan, meron na tayong a sub 1 times 1 over 243. And since ang kasama ni a sub 1 ay si 1 over 243, kinakailangan nating i-cancel yan. Kaya divide both side by 1 over 243 para ma-cancel natin. Okay? Ang natira is a sub 1 is equal to negative 2 divided by 1 over 243. Again, whole number ang numerator and fraction ang denominator. Paano natin gagawin or paano natin ipag-divide? Copy the numerator, then get the reciprocal of your denominator. Ganun din ang gagawin nyo kapag fraction to fraction. Let's say fraction ang numerator, fraction ang denominator, kopyahin lang din ang numerator. Then, get the reciprocal of your denominator. Parehas lang yun. So, let's continue. Meron ako ngayong negative 2 times the reciprocal of 1 over 243 is 243 over 1. Si negative 2, imumultiply ko lang kay 243, which is equal to negative 486. And negative 486 is divided by 1 is still equal to negative 486, which is equal din doon sa naunang ginawa natin. Kapag ang ginamit natin ay sa a sub 2, still negative 486 pa rin ang lalabas na sagot. Therefore, ang ating r sa number 2 is 1/3 at ang ating a sub 1 is negative 486. Maraming salamat po sa pakikinig. Kung kayo may mga katanungan, kindly write down on the comment section. Maraming salamat.